Tulad mo, langit din ang hanap. Kahit na magdanas ng hirap, hindi susubot, maduduwag. Tulad mo, ako ay alipin ng aking widhi at damdamin. Kahit na ligaya'y di akin, paling-paling aangkin. Bakit ba kahit di ko ibig, ang tukso'y kusang malapit? Kung ito'y bawal na pag-ibig, dapat bang hatiin pa ang langit? Tulad mo, ako may pangarap. Tulad mo, langit din ang hanap. Sir, eto na po yung cheque para sa Philippine Cotton. Iwanan mo na lang dyan. Sir, eto nga pala yung cheque para sa... Hello? Mr. Chong. Mahusay ka pala sa tiyempo, ah. Kumusta naman yung deal natin kay Mr. Lee? Ayos na ba? Bumabagal ka yata. It's almost closed, Arturo. Mamayang gabi kausapin natin siya. Pwede ka ba? Oo, saan? Saan pa? Siyempre yung dating lugar. Yung pa naman, masarap na lugar puntahan, nalimutan mo. See you tonight. Sige. Okay. I'll see you tonight. Lina! Tinangali ka yata. Visit sa bahay eh. Pwede ba kita makausap sandali? Baka makita ka pa ng asawa mo. Wala namang masama ron ah. Mag-uusap lang naman tayo. Lina, susunduin kita mamaya ah. Sige na, hihintayin kita ah. Ewan, sige, huli na ako eh. Kamusta na sa inyo? Panay pa rin ba ang punta ng tatay mo kay doktor? Yan na nga bang pinagtatalunan namin kagabi eh. Ay naku, pagpasensyahan mo na lang. Total, matatanda na sila. Minsan nga, naiisip ko ng bahay sa amin eh. Naku, ano naman kaya mapapalaman sa pag-alis? Ikaw pa naman naasahan sa inyo. Yun nga eh, nagiging neutral sila dahil martir naman ako. Pag ganyan ka ng ganyan, tatanda ka kaagad. Ay, oo nga pala, may pupunta mo pala ako. Sige, mauna na ako. Sige. Chayo, na. Naman, gusto kita makausap. Paano yung Antonio? Paano nyo binabalak lutasin ang nangyaring to? Total, kako nga. Wala pa naman ang nakakaalam nito. Ilihim na lang ho natin. Ano? Ganun kadali sabihin, ano? May maililihim ba kayo sa lugar na ito? Lalayo po kami ni Lina. At pinangangako ko na hindi ko siya pababayaan. Ano? Hindi Maria, Lando. May asawa kang tao, alam mo yan. Ayoko masira ang buhay ng anak ko. Lalo naman ang masagwa kung dito sa lugar natin sila magsasama. Aba? At sino may sabi sa inyo magsasama sila? Mahal ko po si Lina. Mahal din namin ang anak namin, Lando. Pati ang kanyang kinabukasan. Dito si Lina. At hindi siya sasama kahit kanino. Inay. Bakit? Kasalanan mo kasi ang landi-lang din mo eh. Hoy, lumayo ka. Lumayo ka. Lumayo ka, sabi. Napakalang din itong batang to. Ganito nakikita kong mabuting gawin. May asawa ka na, Lando, kaya imposible nang magsama kayo. Ngayon, maaari ka na lamang na dumalaw-dalaw dito. Huwag niyo na lang uulitin yung kung saan-saan pa kayo nagpalipas ng gabi. Ano sa palagay niyo, Antonio? Sa palagay ko, yan ang pinakamagandang mungkahi, Mang Miguel. Tay, Lando, yan ang pinakamagandang gawin natin. Ayos na ba sa'yo, Salud? Ano naman ang sasabihin ng ibang tao? Wala namang makakaalam kundi tayo-tayo lang.
Parang ganun kasimple, ano? Huh. Sige. Papayag ako. Pero dito lamang sa bahay maaaring magkita ang dalawang yan. Eh, sige ho. Maraming salamat, Alisa. Mang Miguel. Hoy, Tuloy ano na ba? ho kami. Lando, tayo na. Ano ba? Tayo na. Anak, yun ang pinakamabuting gawin. Hindi, Miguel. Walang mangyayari sa pinag-usapan ninyo kanina. Magbabakasyon ka muna sa pagtatrabaho. Titigil ka dito sa bahay. Total may vacation leave ka naman, sasahod ka rin. Para hindi na kayo magkita ni Lando. Pero ina, pumayag naman ko kay kanina. Madaling bawin yon. Anong klase isip meron ka? Pipili ka rin lang ng sasamahan? Yung pa may asawang pinili mo? At lumukha rin natin isang kahig isang tuka? Saan pa dadapot siya na palalaman sa'yo? Hoy, Lina, matanda ka na. Hindi porke nagustuhan mo. Sige ka na lang ng sige. Ano, gamitin mo yung kakote mo. Tama, anak. Tama sabi. Hindi mo naman kayo, itay. Eh, sino pa gusto mo magmalasakit sa'yo? Ibang tao? Basta mamili ka. Yung inutil na landog yon? O kami? Bakit? Magandang tanghali po, Alisa. Bakit nga? Dadalawin ko po sana si Lina. Ilang araw na po yata hindi pumapasok. Baka ikaw kung may sakit siya. Naku, wala siyang sakit. Pwede mo ba siyang makausap? Wala siya. Nandun sa Bulacan. Binabantayan yung kanyang pisang ng anak. Kailan po siya babalik? Ewan ko, hindi ko alam. Pamilya kayo naman, sinungaling! Wala kayo! Ilabas niyo si Lia! Wala! Walang kayo! Ay, paano ba ito? Lando! Pag walang pumasi sa kanya. Ilabas niyo si Lia! Ilabas, ha? Mga pamilya kayo naman, sinungaling! Wala kayo! Lina! Bakit ka sa bintana? Ilabas niyo si Lina! Sinungaling kayo! Lando! Umuwi ka na, Lando! Sigilan niyo na siya! Sigilan niyo na siya! Tama na yan. Sige. Iwan nyo na yan dyan. Sige, balik mo! Sige kayo! Sige! Tama niyo ako! Huwag ka, Gerting. Sinabi tama na eh. Sige sa bahay. Gago, magdadala ka na rin. Sino eh. Gugulo ka tayo eh. Piliin mo, guguluhin mo. Walang kaya. Dadala ka na yan. Lina! Mahal na mahal kita, Lina! Lina! Sayong? 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 Lina! Sayong? Sayong, tulungan mo naman ako. Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nagbakasyon? Eh, kanulungan ko nila sa bahay. Nabaltaan yun naman siguro nangyari sa akin. Itinatago niya kay Lando. Pumuslit nga lang ako eh. Pumuslit ka lang? Teka, hindi ba nila alam na dito ka pupunta? Ha? Iisipin ni Ina yun. Ang iisipin nung naglayas ako. Ay. Anong gagawin ko? Punta mo sila sa talyer at sabihin mo sa kanya ibig ko siyang makausap. Ay, ayoko, Lina. Malabo yata yan eh. Baka mamaya sa akin pa magalit ang nanay mo. Eh, alam mo naman siya pang nagpasok sa akin sa pabrika eh. Sige na, Chayo mo. Parang awa mo na. At saka hindi naman ito malalaman ni Inay eh. Sige na, Chayo mo. Uy, natatakot ako. Sige na, Chayo. Parang awa mo na.
Chayong, tulungan mo naman ako. Sige naman, oh. Salamat, ho. Sorry, Lina. Tara na, Lina. Uwi na tayo. Ibig ko lang naman makausap si Lando eh. Wala na si Lando, Lina. Nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa inyo. Idedemanda niya si Lando kapag hindi ka tinigilan. Wala na sila sa lugar na ito. Sa tulong naman to nyo, nakalis na sila. Pasalamat ka nga at wala na istorbo sa iyo. Hoy, ano ba, Lina? Ay, tahimik mo. Ilang araw ko nang parang madre na pupunta sa kumbento. Hindi na lang oo. At saka hindi. Mga narinig ko sa'yo. Iniisip ko tuloy. Hindi pa ako pinapatawad sa nangyari. Ako konsensya na tuloy ako eh. Ay, ba? Kalimutan mo na yun. Lagi ko lang iniisip na yun kung ano nangyari kung nagkatuloyan kami ni Lando. At saka, tama rin naman si Inay eh. Kung sa may asawa na siya, pareho pa kami gusto. Lina, talaga napamahal na rin sa'yo si Lando, no? Siguro, pero ewan ko ba? Hindi ko rin matiyak sa sarili ko eh. Inis lang siguro ako na sa bahay, kaya siya napagbalingan ko eh. Hanggang ngayon, nainis ka pa sa inyo? Ay naku, tsaka yung mahabang istorya. Mauubos na sinulit, di pa matatapos ang kwento. Sino tinitignan mo? Wala. Ito naman. Kung di ba factory worker, wala nang ano? Anong ano? Wala nang appeal. Ligin na nga. Lina, sino mga yan? Mga tingi ng malalagkit, ha? Baka lang gawing ganyan. Hindi naman, ngayon ko lang nakita mo yan eh. Sino ba yan? Ewan ko. Pero madalas ko sila nakikita ng pupunta rito eh. Baka anak ng boss. Oh, kunwari, nagtatanong pa siya. Tama ka na, Maria, Chayo. Kaya kami napadaan pa kasi mahihilingin sana kami sa'yo ni Ami. Sandali lang. Amor Foreman, wala na akong kwarta. Hindi naman kwarta eh. Gusto lang sana naming imbitahin ng mami sa party. Oo nga pa, please pa. Ano ba naman kayo? You know that your mom and I don't get along. Please pa. Birthday naman eh. Yan, Angie. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Yung nasa kanan. Yung mataping. O, hindi ko maganda. Talagang mahusay kang pumili. Mukhang mapapakinabangan. Basta si Bimbo ang nagtrabaho. Tiyak, pato. Na-investigahan mo na ba ang kanyang violation? Kompleto. Oo, isa lang ang sasabihin ko. So nalalaman ko sa kanya, tiyak na magugustuhan mo siya. Ano yun? Mamaya ako na sasabihin sa'yo. Hey, take it personal, man. This happens to be Russell. Honestly, listen, Ron, our deal was for half of everything you've got. You don't think I'm going to stay holed up in that motel while you're living here high off the hog? I've been a bachelor too dang long to... You could stay that way. I'm going to draw a line right down the middle, dividing the house in half. Now, of course, the Thunderbolt got with my side. That ain't beating box. See, that's beating downright. Ano ba? Nanonood ako eh. Chris? Hindi ka nandito. Ikaw talaga. Sobra ka na. Sabi na nanonood ako eh. Hmm? Sino yan? Gita? Nga, bakit? Nandito mga anak mo. Mga anak ko nandito. Dali, mag-bihis ka. Dali. Hi, Ma. Hi, Mom.
Hi. Oh, kumusta ang preparations mo, Ami? Okay naman, Ma. Tinutulungan naman ako ni Bobby eh. Ginagawa niya lahat ng dirty works. Grande siguro, ano? Siyempre naman, Lola. Only daughter yata to. Kumusta naman ang mama, Lola? Alam niyo naman yan. Masyadong independente ang mama ninyo. Kaya, bahala na siya kung anong gusto niyang gawin. Lola, dito na kayo. Doon na ako. Oh, dito ka na, Ami. Kurong ka, Bobby. Oh, kumusta ang papa niyo? Ay, naku, Ma. Kagagaling lang nga namin sa kanya eh. Tsaka, Ma, punta kayo sa birthday party ko, ah. Kaya kami nagpunta rito eh. Aba, kahit ayaw ni Arturo, ay pupunta ako. Ano ho ba ang sadya nila? Ang aming opisina ay naghahanap ng mga modelo para sa mga palabas sa mga hotel at kuminsan ay sa ibang bansa. At nagkataon nga nakita ni Bimbo ang inyong anak na si Lina. At sa palagay ko, pwede siyang maging isang modelo. Paano niya naman nalaman ng pangalan ko? Nagtanong kami sa mga taga rito. Sikat na sikat ka pala rito, ha? Anong ibig mo sabihin? Ay, masipag ka palang bata at maganda pa. Ano sa palagay niyo kung magmodelo si Lina? Ba, tanongin niyo si Lina. Pero kung akong tatanungin, baka mahirapan siya. Dahil nagtatrabaho na siya sa pabrika, tapos may modelo pa. Baka magkasakit siya. At saka hindi ko yata alam ang bagay na yan eh. Oo nga naman. Madali lamang yan, Lina. Alam mo, meron ako isang opisina at doon ka mag-i-stay hanggang malaman mo lahat ng pasikot-sikot ng pagmumodelo. Paano naman ang magiging sweldo niya? Ganito ho yun. Sa umpisa ho, ang sweldo ni Lina ay manggagaling sa bayad ng hotel sa aming opisina. At kapag sikat na siya, magkakaroon na siya ng kontrata. Ang sa amin ho ay komisyon na lang. Ganun ho yun. Magkano naman ang bayaran? Sa umpisa ay daan-daan. Pero pag nagtagal at siya'y sumikat, libo-libo na. Abay, maganda nga na buhay pala yan. Abay, isa na hong profesyon yan. Sa katunayan ho, ay maraming mga sikat na modelo ang may sariling modeling school. Ganun ba? Ay, Lina, maganda ka na ba Ay, wag na ho. Wag na kayong magabala. Marami na ho kaming nainom. Kasi ho, marami kaming kinausap na talent nitong si Bimbo. Ang pag-usapan na lamang natin ngayon ay ang pagpayag ni Lina. Maganda nga sana yan. Ang kaso nakakilina ang desisyon eh. Pero kung ako ang tatanungin, talagang gusto kong mapasok si Lina sa trabaho niyan. Hindi ba, Miguel? Aba anak, maganda nga yatang mapasok ka riyan. 4 na doble ang kikitahin mo pag ikay naging isang modelo. Oo. Sige, mag-aaral na si Lina sa inyo. Mag-umpisa na siya. Gusto naman niyang talaga eh. Kaya lang hindi siya makapag-desisyon. Pero May, Mag-uumpisa ka na ba, Lina? Huwag ka mag-alala. Hindi ka magsisisi. Siya nga pala. Ito ang aking calling card. Puntahan mo ako dyan. Anong mga oras? Bimbo, si Lina. Hi. Ito po bang opisina niyo? Hi. Oo. Siguro nagtataka ka dahil hindi ito katulad ng ibang opisina na may sariling kwarto ang boss. Maupo ka. Dito ay talagang bahay. Parang sariling bahay. Meron dito mga kwarto para sa mga bagong katulad mo. Kaya nga ba magtuturo sa akin? Pwede. Pwede ako. Pero sa ngayon, si Marisa ang magtuturo sa'yo. Kasi inaasikaso namin ngayon ni Bimbo ang pagpaparami ng kontak. Bimbo, si Marisa. Marisa? Yes? Punta ka daw dito, sabi ni Angie, oh. Okay. Thank you. Relax ka lang, Lina. Si Marisa ang magtuturo sa'yo. At mula ngayon, ay siyang iyong makakasama. Oy, saan kayo pupunta? Diyan lang mo sa baba, bibiling banana Q. Balik kayo agad. Asa na nga ba tayo? Si Marisa. Okay siya. Kalog siya. Mahusay siyang magturo.
madali kang matututo. At kung ano man ang gusto mo, magsabi ka kay Marisa. Huwag ka na mahiya. Siya na bahala sa iyo. At siya nga pala, sana huwag kang lalabas ng madalas para makapag-ensayo ka ng mabuti. Siya ba, Day? Oh, kumusta ka na? Mabuti po. Pag mo akong papahin, hindi pa ako lang. Ako si Marisa, ikaw si... Lina po. Maganda. Ay, Lina pala. Okay. Maganda pero walang bongga. Kailangan palitan pagdating sa rapa para bumenta. Halika na, papakita ko sa yung kwarto mo. Nasaan po ang iba niyong modelo? Ayun, nagsisipag banana Q. Ang iba ay nasa mga big time hotels na. Meron silang mga shows. Ganyan din ang mangyayari sa iyo kapag natuto ka na. Madalas kang mapapasalang. Marisa, ikaw na bahala sa kanya. Ansoflok. Halika na, Day. Akong bahala sa'yo. Oh, sige na. Halika na. Titingin kayo dito para malaman niya kung paano yung ginagawa ko sa mata. Straight body, labas ang puwet. Ayan, para sexy. Oo. Ay, naku, hindi. Lalabas mo ang cleavage. Baba ang kamay at ilalabas yung cleavage. Para sexy. Ayan. Chin up. Smile. Smile. Okay. Wow, bongga. I'm sure magiging star ka. Hindi naman ho. Oh, pwede na ba isang pasarampa yan? Dapat! Ang mga beauty ganyan na hindi na dapat pang pagtagalin. Kailangan iladlad na. Angie, Ha? matagal-tagal na rin ako dito. Ibig ko sana umuwi mo na sa amin. Ba sure, go ahead. Teka. Four, five. Etong 500. Iuwi mo sa bahay. Naku, ang dami naman ho nito. Pahiram ko lamang yan sa iyo. Saka mo ako bayaran kapag kumikita ka na. Salamat ho. Angie! Talaga bang pwede nang isa lang yan, ha? Chayong, may naghahanap kay Lina. Anak daw ni Mr. Sandoval. Ha? Hindi na pala pangalan niya. Oo! Eh, Anak ko kayo ni Mr. Sandoval. oo. Matagal na ako hindi pa mapasok si Lina eh. Biglaan ho. Hindi rin nga ako namin alam kung bakit eh. Bakit ho? May tatanong sana ako eh. Kung gusto ko ninyo, pwede niyo ipagtanong doon. Pumunta ko kayo doon sa likod ng simbahan. Malapit lang ho sa faktoryan ko. Ipagtanong niyo, sigurado ituturo sa inyo. Ganun ba? Oo. Ibalik na lang. Sige. Bakit kaya?
Pinapatawag niya daw ako. Maupo ka. Lina, may hihilingin sana ako sa iyo. Ano mo yun? Alam mo, sa tao ay dumarating ang panahon ng tagtuyot. Ang ibig sabihin, hindi laging may datong. Kaya, sisingilin ko na sana ang mga ipinahiram ko sa iyo. Magkano naman ang utang ko sa inyo? Mga 5,000. Ho! Eh bakit ka nagtataka? Ilang 500 na ibigay ko sa iyo para sa iyong sariling panggastos at para sa iyong pamilya. Sa palagay ko nga mali pa ang kwenta ko eh. Naku, alam niyo naman wala pong 1,000 na iipon ko. At saka, hindi ko pa kayo Abay, mababayaran. hindi maaari yan. Sana naman pinilit mo mag-ipon para makabayad ka sa akin. Malit po ang binibigay sa akin pera ni... Abay, hindi ko na problema yan. Ikaw, nung nasa gipit ka, lagi kitang binibigyan. Ngayon ako'y nasa kompromiso. Tulungan mo naman ako. Hindi naman pwede yung kabig ka na lamang ng kabig. Hindi naman yung sa ganon. Kaya lang ho, talagang wala ho akong maasa ang magpagkukunan ng pera eh. Eh, paano ngayon? Kung gusto niyo ho, babalik nila ako sa dati kong trabaho. Unti-unti ko na lang ho kayong babayaran. Sa ganon, hindi na ako magkipabigay. Hindi maaari yun. Kailangan kong pera sa loob ng linggong ito. Hindi ko naman alam kung saan ako kukuha ng pera eh. Oh, I'm sorry. Nalimutan ko. Ikaw nga lamang pala ang inaasahan sa inyo. Kung matutulungan ko lang ho kayo eh. Matutulungan mo ako. Matutulungan mo ang iyong sarili. At ang iyong buong pamilya. Paano ho? Simple. Ipakikilala kita sa mga konta kong mayayaman. Hindi ko yata kayang gawin yun eh. Kaya mo. At saka wala namang masama doon sa gagawin mo. Ipakikilala kita sa isang mayaman, mabait at gwapo. May edad nga lamang pero may isang bagay na swerte ka rito. Hiwalay na siya sa kanyang asawa. Matagal na. At matagal na rin silang walang pakialaman sa isa't isa. At kung magka-vibes kayo, jackpot mo. Pati na rin ang iyong buong pamilya. Wala na namang mawawala sa iyo, ah. Ano pa ba yung pinagmamalak mo? Ano pa ang pinag-ingatan mo? Hoy! Hindi na uso ngayon yan. Ang importante ay mabayaran mo ang mga utang mo sa akin. Ang matulungan kita at matulungan mo ako. O ano? Bimbo. Ayun ka! Bitiwan mo ako! Ayun ka! Bitiwan mo ako! Anak mo! Bitiwan mo ako! Ayun ka!
na magugustuhan niyo siya. How young? She's only 16. Hindi ho ako nabobola. Talagang siya isang mola. Anyway, you have senior, hindi ba? Alam niyo, bagay na bagay kayo. When? Every time. How about tonight? Hintayin niyo siya sa daddy yung suite. Okay? I'll be expecting you. Marami na naman tayong datong. Kailangan. Marami tayong utang eh. Huwag kang mag-alala. Malaking pera ito pag nagkataon. Good evening. Magandang gabi rin ho. Huwag mo na akong bubog. Just call me on. Mahihayin ka pala, no? Teka. Parang nakita na kita. Ikaw ba yung nakita ko na? Bukod sa show sa hotel? Trabahadora niyo ako sa inyong pabrika. Trabahadora kita? Teka. Ikaw ba yung nakita ko sa may gate ng factory? At may kasama ka pa yata noon? Oho. That was a long time ago. Ibang-iba ka ngayon. You look so different. Bakit ka narito? Kinuha ko modelo ni Angie. Pinautang niya ako ng perang panggastos sa mumugulong ko't kapatid. Pero, lumaki daw ang utang ko. Kailangan ko daw mabayaran kaagad. Totoo ba ang sinasabi mo? Ho? Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Nakabiktima na naman si Angie. Alam mo, yun ang racket noon eh. Mauutangin niya ang modelo niya. At pag malaki na, bigla niyang sisingilin. Ang alam ko eh, nakakompromise siya eh. Ako, marami tatahilan noon. At tulad ng una, Ibig niyo sabihin, pangalang beses na ako kayo dito? gusto mo umalis dito. Pero may utang pa ho ako eh. Akong bahala rin babayaran. Pero bakit ko kaya magbabayad? Gusto mong umalis dito, hindi ba? Oho. Oh. Kontento ka na ba? Oh, kunin mo na at baka mainis pa ako sa'yo. O, tayo na, Lina. Siya ka pala, Angie. Ito, tandaan nyo. Mula ngayon, wag na ninyong guguluhin si Lina. Kilala ko kayo. Pag ginawa niyo yun, mabigat yata akong kalaban. Akin na. Akin na. Kala ko mo talaga mabubuting tao mga yun eh. Pati ang baklang yun. Yung palang bugaw. Maraming salamat to, Mr. Salamat to. Sandoval. Kay Lina dapat kayo magpasalamat.
At nagtiwala siya sa akin. At alam niyo, talagang hanga ako sa kanya. Sa lakas ng kanyang loob na ng lugar na yon. Talaga bang walang nangyari sa'yo, Nina? Wala mo! Salamat naman kung ganon. O sige, tonight ha. Lalabas tayo. Susunduin kita. Okay? Lina, ano yun? Ano? Naliligaw ba yun sa'yo? Hindi naman, kagabi ko lang naman nakilala eh. Naliligaw nga pa. Ewan ko ho. Naku kung naliligaw yun sa'yo halos tatay mo na lang. Hindi bali, Nay. Maganda naman ng kotse. Oy, mahilig kayo sa chismis. Doon muna kayo sa labas. Sige, sige. O ikaw, Ason, tulungan mo si Loling doon. Sige, Dali ka. Anak, ano nga bang lagay niyong dalawa? Wala ho, kayo naman oh. Sige ho, matutulog muna ako, hindi pa ako Sige. napapahinga eh. Sige na. Ano sa tingin mo sa loob? Abe, kung wala silang relasyon, di mabuti. At kung may relasyon naman mabuti rin dahil malalagay sa magandang katayuan ang ating anak. Eh di ba't may asawa at anak yan? Matagal na raw hiwalay. Saka malalaki na ang mga anak. At saka alam mo, hindi lang pala paggawa ng telang pag-aari nun. Meron pa daw hotel, mga sinihan, at mga sikat na kumpanya ang pinamamahala nun. Naku, pag nagkataon, maswerte ang ating anak. Ang sakit naman eh. Kasalanan ko ba ang dami mong kuto. Ito pang isa oh. Saan ba lakad mo, Lina? Kumpidado ho ako ni Art sa isang party eh. Sinong Art? Si Mr. Sandoval ho. Art, ha? Eh, yun gusto niyo itawag ko sa kanya. Napapahiram niyo sa akin yan pag may lakad ako. Maaaring masisira ako. Salamat po. Mr. Sandoval, baka naman may katerno pa to. Huwag na kayo mahihiya. Okay lang. At saka pala, ito naman ay para sa inyo. Tinanay, meron. Hindi pala ako. Maraming salamat to, Mr. Sandoval. Yan. Nangangatog kayo. Ano kaya yung nasa lamog niya? Wow, relos! Tama-tama na sa papantay yung relos nyo. Hindi na bumata na. Asura nyo na yung luma nyo relo, ha? Ano, Mr. Sandoval? Salamat ko rin, ha? Bakit muna kami, ha? Sige. Oh, Mr. Sandoval, alis mo lang gagamitin ko na. Oh, nandito. Oh, kasi, teka. Mr. Sandoval, salamat to. Alam po ninyo. Ibig kong masyan ang lahat ng mahal kay Lina. Siya nga pala, ito po'y kumari po lamang. Nais naming magpaalam muna sa inyo.
Ay, inay, gusto sana namin magbakasyon sa rest house niya sa probinsya. Ay, mga 1 linggo lang naman ho kami doon eh. Abay, Wala kayong dapat alalahanin. Iiwanan namin kayo ng panggastos. wala naman kayang magalit sa inyo? Ang ibig ko sabihin ang inyong mga anak. Ay, hindi ho. Wala ho. Dahil saan pupuntahan namin ay para sa amin lang. Pero naman para sa kanila. Abay, kung talagang gusto ni Lina, wala kami magagawa. Hindi ba, Miguel? Oo. Naku, salamat! Salamat ho, inay! Hi. Ako si Bobby. Robert Sandoval. Anak ka ni Art? Art pala. Oh, pwede ba ako tumuloy? Tuloy ka. Maganda pala itong lugar mo. Kasing ganda no, nag-aalaga nito. Hindi ko alam kung bakit ka nagpunta rito. Pero kadalasan daw ng ganyang pagpuri ay sinusundan daw ng pagkama. Kung mama ko siguro ang kaharap mo ngayon, maaaring totoo ang sinasabi mo. Pero ako, mabait naman ako eh. Tanong mo sa papa. Wala naman siya kinikwento tungkol sa inyo eh. Siya nga pala, ano gusto mo inumin? Huwag na, patatapos ko yun. Okay pa kayo na papa? Maraming klase yun eh. Ano doon? Talaga bang totohanan na yun? Nakakatawa ba? Nakakatawa naman talaga ang lahat ng mga bagay na malimit yung magulo. Teka, masyado naman yata tayo nagiging matalinaga. Ikaw nga ito eh. Kaya ako nagpunta rito para maging maayos ang pagkakilala natin. Una, hindi ako nagpunta rito para sitahin ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kung ano man ang binabalak niyo ng papa o kung ano man gusto niyong gawin, wala akong pakialam. Tataka lang ako. Nagtatakang ano? Maganda ka, bata, at mukha namang mabait. Ang ibig ko sabihin ang mga bagay sa'yo ay yung mga kasing bata mo. Tulad ko. Natawa ka rin sa sarili mo, no? Teka, sinusunod mo bang papa mo? O ano? Ang mananulad daw kadalas ay nakakalusok. Ewan ko lang kung makakalusot ako sa'yo. Matinig ka rin tulad ni Sandoval. Sandoval din kasi ako Mahal mo ang papa ko. Pero nagbabago ang lahat ng bagay, Bobby. Kahit na nga pa to eh. Bakit? Kasi ang alam ko, kung ano nararamdaman ko ngayon eh. Oo, mahal ko siya. Pero hanggang kailan? Maaaring bukas, makalawa? Hindi na. Ewan ko. Hindi ko alam. Ay, Ba't nandito ka na naman? gusto sana kitang imbitahin sa labas Bakit? Dahil baka maging ka nang kahihintay sa baba. Bakit naman ako sasama sa'yo? Kasi alak ako nung kinakasama mo. Tsaka mapagkakatiwalaan mo. Saan naman tayo pupunta? Ikaw. Ba't tayo dito? Okay dito. Okay. Maraming mapapanood dito. Tingnan mo. Hindi na, di ba? Ano?
Ayun na, ando mo. Mga nagaya ka pang mo. Naghahalipin lang daw. Ayun mo. Ikaw talaga, puro ka. Ano? Wala. Nitoyo ka talaga sa ulo. First class naman. Tsaka masarap pa. Ano ka ba natin dito? Panunoodin natin sila. Eh, bakit naman tayo manonood? Iyayain natin sila. Paano mo? Huwag, Bobby. Huwag. Tama na. Ang hirap naman talaga. Magkakagusto ka. Hindi naman pwede dahil plastic. Magkakagusto ka naman ulit. Hindi pa rin pwede dahil sa mga itsura. Mayabang, matapobre. Kala mo kung sinong reyna. Magkakagusto ka naman ulit. Nang talagang seryoso na. Mahal mo na. At hindi pa rin pwede. Dahil meron na raw siyang minamahal na iba. Nina, kailangan ba magkaroon ng tao ng dahilan? Para tumawa, umiyak, magalit, at umibig. Umibig, Lina. Anak ng puta. Lina. Ayoko maging kariba ng papa ko. Ayoko maging kariba ng papa ko. Lina, please. Wow. Bobby, marami iba dyan. Alam mo ba kung ba't ka nang gusto ng papa? Dahil hindi kami nagkakalayo. Dahil kasi mama ang buhay niya isang pagkukumari. Puti na lang lumaki ako. Kung may respeto sa kanya. Lina, please. Mahal kita, Lina. Mahal kita. Please, Bobby, bitawan mo ako. Please, bitawan mo ako. No, Lina. Bobby, hatid mo na ako sa amin. Lina, please. Please, Bobby, please, oh. Please, Bobby. Ayoko. Ihatid mo na ako.
Oh, Abby, milagro, gising pa kayo. Talagang hinihintay ka namin pa. Ganun ba? What's cooking? Pa? Di ba nagbakasyon kayo last week sa Bataan? Doon sa rest house mo? Oo. Sino nga mga kasama mo? Enjoy naman sila. Sa Bataan. Sa Bataan. Sina Mr. Rocha, Mr. Gutierrez, at si Mr. Garcia, at Mr. Benedicto. Enjoy naman sila. Oo, natural. Alam mo naman ako, pag nag-blowout, nothing but the best. Teka, sandali lang ha. Ano ba ito? Pangungumusta o pag-iimbestiga? Gusto lang namin makilala ang bagong kalaf team. Ami, Okay, you wanna be nice? Then do it your way. teka, sandali lang ha. What's this all about? You're being unfair. Hindi ko alam kung anong pinakukulo nyo. Why don't you get straight to the point? Ikaw nga may pinakukulo eh. Bakit iniliyong pa sa amin si Lila Ramos? Sino nagsabi sa inyo? Si Mama. Ami, hindi natin dapat pagalitan ng papa ng parang bata. Inaalam lang natin kung saan siya maligaya. Para sa akin, kung saan siya maligaya, di doon siya. Hindi okay sa akin eh. Dad, ba't ka naglilihim sa akin? Hindi naman ako naglilihim sa'yo ah. Kung sa bagay, kung sinabi mo rin naman sa akin eh, hindi naman ako papayag eh. Kaya alam nyo na, hindi na lihim. Pa, I'm serious about it. Look, sweetheart, we're also serious about our relationship. And nobody's gonna stop us. Bakit? What's wrong if I get to like a girl again? Ikaw, Bobby, lalaki ka. You should know that. I agree with that. Pero hindi sa ganung klaseng babae, puta! I mean... Please lang. Huwag mo nang uulitin ang sinabi mo. Hindi ko itinuro sa inyo ang panglalayag sa kapwa. Walang malinis sa mundong ito. And don't just look at one side of the coin. At saan mo gustong tumingin ang mga anak natin? Sa mukha ni Lina Ramos na kung sino-sino lalaki na nakatikim? O sa mukha ng buhay na nakahirap sigmurain? Talagang bilib ako sa iyo, Conchita. Para kang isang pari kong mangaral. Para kang isang propeta na nakakaalam kung anong malinis, kung anong marumi. Bakit? Nakalimutan mo naman ang bigyan mo ng kahiya ng pamilyang Sandoval? Ako at ang mga anak mo? Nasaan ngayon ang lalaki na katulong mo sa paglustay ng perang nakalaan para sa kanila? Kaya kailangan maging doble ang kahit ko para hindi mawalang ginhawa ng buhay sa inyo. Ako ba'y tinulungan mo? Kasama kang nagpapasarap ng lalaki mo. I never interfered. I didn't care. Kaya kumari lang, please. Huwag kang makikialam sa akin. Get the hell out of my life! Kung talagang tutusin natin, mas malinis sa'yo si Lina. Sige. Busugin mo ang sarili mo sa pagkukumpara sa aming dalawa ng babae mo. Pero ito ang tandaan. Patutunayan ko sa iyo kung sino ang tunay na burak. Bakit po? May kailangan po sila? Mr. Sandoval ho. Kamag-anak ho ba kayo?
I'm sorry, ang bilin ho ni Mrs. Sandoval, mga kamag-anakan lamang ang papapasukin. Pero miss, sandali lang ho. Sorry ho, wala akong magagawa eh. Ikaw si Lina? Umalis ka na baka madatnan ka pa ng mama ko eh. Hindi ako aalis. Please lang umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Magbabantay ako kay Arturo. Kami lang may karapatang magbantay sa kanya. May karapatan din ako sa kanya. Kailan pa? Asawa ko siya. Ako si Mrs. Sandoval. At sila ang mga anak namin. Arturo! Arturo! Sabi ng doktor! Arturo! 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 Sabi talaga sila! Arturo! Kahit pala malamig na bangkay, pinagtsatsagaan mo pa. May karapatan ako sa kanya. At sino nabigay sa'yo ng karapatan? Ang buhay sa tiyan ko. Buntis ako. Kay Arturo? Oo. Mapapatunayan mo? Oo. Kahit sa husgado? Kahit sa impyerno. Binubuksan na ng hukuman ng bistang ito. Magsiupo kayong lahat. Ang kasong nasa kamay ay kaso sibil numero 35405. Ang paglilitis ay gagawin sa pagitan ni Binibining Lina Ramos, ang nagsasakdal, at si Ginang Conchita Sandoval, ang nasa sakdal. Pagkatapos na din ang usapin sa tanggapan ng Piskalya, kapwa hindi sumang-ayon ang magkasinampan sa isang ayon na kasunduan. Kaya't ang usapin ay isinampa sa pag-angkin ng karapatan ni Binibining Ramos sa naiwang kayamanan ng yumaong Arturo Sandoval, na ayon sa nagsasakdal ay nagsama sila bilang mag-asawa ng may matagal ding panahon, na siyang dahilan ng pagkakaroon ng bunga sa sinapupunan ni Binibining Ramos. Sa kapanimulutan ng mga ito, maaari na po ba magsimula ng tanong? Pinunong. Binibining Ramos, maaari mo bang yung isang-isa sa hukumang ito kung saan at paano kayo nagkakilala ni Ginoong Arturo Sandoval? Nakakabisi ako ng mga magulang ko
Namamodelo ako. Sinabi naman ako sa pagmamodelo ni Angie, ang baklang tutor. Matagal na lang po ang pag-aaral at pinautang niyo ako ng perang panggastos. Isang araw mo, bigla na lang mo akong sinigil. At sinabi niya, kailangan daw niyo ang pera. Sinabi ko naman sa kanila, wala akong alam na mapagtutunan. Tutulungan niya daw ako. Ipakikilala niya daw ako sa isang matandang mayaman na hiwalay sa asawa. Dahil gusto ko pong makabayad, pumayag ko ako. Miss Ramos, mayroon akong tatanong sa iyo isang bagay. Meron ka mang hawak na kasulatan mula kay Mr. Sandoval na nagpapatunay na ang sanggol na dinadala mo ngayon ay anak ninyo ni Mr. Sandoval. Mayroon ba? Wala po. Wala po galang-galang na ako. Bigla ako pagkamatay na tapahan mo si nakagawa na sulat. Bigla ako pagkamatay na tapahan mo si nakagawa na sulat. Parang lang naman sa iyong buwan. Attorney, Paano, attorney? Itutuloy pa ba natin ang pakikipaglaban? iurong na ho natin demanda, attorney. Hindi. Hindi tayo urong. Ngayon pa. Iniisip ko lamang ang mga pruwebang magagamit para mapatunayan nating talagang nagsama kayo ni Sandoval bilang mag-asawa. Maaari pa nga tumistigo ang mga ilan niyang mga kaibigan, kilala mo na. Yung mga business associates na nakahalubilo mo. O, yung pang mga resibo sa mga tinirahan ninyo. At mga iba pang proofs. Lahat ng mga kailangan natin. Yan lang hindi pa nga... Attorney, buti pa kayo mauna na kami kasi walang kasama yung mga batang sa bahay eh. Sige ka. Tandaan mo sinabi ko. Attorney, Oo. meron mo sa akin nabanggit si Arturo na hindi daw sila kasal ni Conchita. Tama, hindi daw sila kasal ni Conchita. Ba't hindi mo sinabi kaagad? Pero may kahirapan din yun. Wala na ba ibang sinabi sa isang Sandoval? Wala na ako natatandaan eh. Pero kung mapapatunayan nating talagang hindi siya kasal kay Sandoval, hindi pa rin ninyo katayuan. Pero kailangan natin mapatunayan. Ale, matagal na pa ako kayong katulog dito. Ako na ang nag-alaga sa panganay nilang anak na si Bobby. Saan kayo kinasal sina Mr. at Mrs. Sandoval? Hindi ko alam. This is Attorney Gonzales. I'd like to speak to the secretary of the late Arturo Sandoval, please. May I have the name again, please? Attorney Gonzales. Yes, this is the secretary, Miss Padilla speaking. Good morning. I would like to set an appointment with you. There is something very important I would like to discuss with you.
Meron ka ho ba? Natanda mo ba sabi ko sa'yo? Na kung kailanganin mo ang tulong ko, nakahanda ako. Paano? Mag-spiya ka sa ina mo? Hahanapan mo siya ng butas? Pipilitin mo siya magpatalo? Sumuko? Imposible, Bobby. Totoo. Posible nga. Kung pwede sana atras mo ng demanda. Akala ko ba'y tutulungan mo ko? Yung pala kukumbisi mo lang sumuko? Pareho nga kayo ng ina mo. Maniwala ka, Lina. Gusto lang kitang tulungan. Mahirap, Bobby. Paano mo ako matutulungan? Kahit pa paano, matutulungan kita sa magiging anak mo. Sa magiging kapatid ko. Tutulungan kitang palakihin siya. Kahit ibigay ko ang pangalan ko. Total, para naman kami ng papa eh. Yan na nga bang nasa sa isip ko eh. Naaawa ka lang sa akin. Kung sa bagay, nakakaawa ang kalagayan ko. Malamang talo. Pero wag mo akong kawaan, Bobby. Lalaban pa rin ako. Hindi ako mapapahiya kay Arturo. Awa? Hindi ako naawa, Lina. Mahal kita. Mahal? Naaawa ka lang sa akin, Bobby. Kaya mo sinasabi ang mga salitang nagpapagang sa loob ko. Magagawa mo lahat para sa akin. Bakit hindi mo hintay matapos nangyayaring kaguluhan ito sa buhay ko? At saka mo sabihin mahal mo ako. Huwag mo kong kawaan, Bobby. Maniwala ka, Lina. Salamat sa alok mo, Bobby. Pero bigyan mo muna ako ng pagkakataon. Naigid ko ang karapatan ko. Kapag hindi ko nagawa, habang buhay ako hindi matatahimik. Proseso, Sampaguita. Magkano lahat yan? 14. Ay, yung sa pagitan mo. 20 pesos po lahat. Salamat ho. Salamat. Mrs. Sandoval, marami lahat niyo sa maikling mga pangungusap ang naging pagsama niyo ni Mr. Sandoval. Well, kinasal kami noong 1953. Pagkatapos nagkaanak kami ng isang lalaki at isang babae. Hinawakan ni Arturo ang aming negosyo at tinulungan ko umunlad yun sa pamamagitan ng aking mga koneksyon. At hanggang ngayon, ay malaki pa rin ang parte ko sa mga negosyong hawak ni Arturo. Yan po kagalang-galang ako. Mrs. Sandoval, sa inyong pagsasalaysay kanina, hindi niyo napanggit ang paghihiwalay ninyo ni Mr. Arturo Sandoval. Well, alam ko ng lahat yun. Pwede bang sabihin niyo ang dahilan ng inyong paghihiwalay? Objection, Your Honor. Walang kinalaman sa kasong tanong. Objection overruled. Anong dahilan, Mrs. Sandoval? Masyado mapaghinala si Arturo. Kaya nagalit ako, tumuwi ako sa aking mama. Ganun lang ang simple ang aming paghihiwalay. Ayoko nang pinaghihinalaan ako ng kahit nina. Pinaghinalaan kayo ni Mr. Sandoval dahil sumama kayo sa ibang lalaki at magkatulong kayong lumustay sa salapi ng isa ninyong kumpanya. At dahil sa inyong kababayaran bilang isang ina, ay kinailangan si Mr. Sandoval ang pumukok sa inyong mga anak. Hindi ba, Mrs. Sandoval? Objection, Your Honor. Wala atang kaugnayan sa kaso ang sinasabi mo, Atty. Gonzales. May kaugnayan po, kagalang-galang na hukom. Kung bakit ganong kalakas sa loob niyang gastusin ang salapi ng kumpanya sa piling ng ibang lalaki, ibig kong ipakita at ipaalam sa hukom na ito na hindi totoo ang sinasabi ni Mrs. Sandoval. Kasal ba kayo ni Mr. Arturo Sandoval? Oh, kasal o kinakasama lang? Dahil ang kagandaran ng hukom ang isang marriage contract na nagpapatunay
na si Ginoong Arturo Sandoval ay ikinasal noong 1951 kay Erlinda Dizon. Si Erlinda Dizon naman ay na-confine sa National Mental Hospital pagkaraan ng 6 na buwan mula na sila inakasal. Yan ang dahilan kung bakit si Ginoong Sandoval ay nagbibigay ng donasyon buwan-buwan sa National Mental Hospital. At kayo, Mrs., ay kasal sa isang Rodrigo Peña Francia na taga-Caba, La Union. Noong Marso 1952, kayo'y iniwan niya. At siya naman ay nag-immigrate sa San Francisco, California. Legal kayong kasal kay Ginoong Peña Francia, kaya wala kayong karapatang magpakasal kay Ginoong Arturo Sandoval. Totoo o hindi? Mrs. Peña Francia. Totoo o hindi? Mrs. Peña Francia. Kapag hindi niyo narinig ng hukuman ito, totoo o hindi? Mrs. Peña Francia! Order report. Ayan, palagi ko naman, pwede na tayo mag-relax. Nakapuntos na tayo. Kaya siguro naman, Attorney konting Gonzales, I hope you don't mind my barging in. May I use your office? I'd like to talk to Miss Ramos in private. Maaari niyo ba kaming iwanan sandali? Nagpunta ako rito, Lina, para makiusap sa'yo. Iurong mo na ang demanda. Inuutosan mo ba ako o nakikiusap ka sa akin? Miss Ramos, wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Iurong mo na ang demanda. Ngayon pang nasimulan na natin, di tapusin na rin natin. Sayang, Lina. Sayang. Alam mo, sayang ang pagod mo. Ang pera mo. Alam mo wala kang laban? Magkano ba talaga ang gusto mo? Hindi pera para sa sarili ko ang kailangan ko. Ang pinaglalaban ko ay anak namin ni Arturo. Bakit? Nahihiya ka bang matalo? Malaking kahihiyan para sa'yo, di ba? Kahihiyan. Nino? May mga anak ako kay Arturo. At yun ay hindi pagdududahan. Samantalang ikaw, Miss Ramos, ang pinaglalaban mo ay imposible. Kung wala ka nang sasabihin, ay makakaalis ka na. Nagbabakasakali lang ako na baka magising ka sa katotohanan na wala kang mapapala sa ginagawa mong paglaban. Ang katotohanan ay nakakamit sa paglaban. Miss Ram, kung minsan, ang katotohanan ay nabibili rin. Paano nalaman ng hayop na yun ang tungkol sa asawa ni Arturo? Maraming sagot yan. Talagang pinag-usayan lang pag-imbestiga. Maging ako ay walang nalaman tungkol dyan. Anyway, Conchita, malaki pa rin ang age mo. Kailangan makaganti tayo. Binulgar nila ako. Siniraan at nagmamalaki pa ang linang yan. Ramon, kahiyan ko nang nakasalang dito. Maganda itong naisip ko. Masaya ito pag nagkataon. Ay, naku, Angie. Sa'yo na ako ulit pagagawa ng damit. E paano yung mga pinagagawa sa akin ni Boots, hindi ko masuot? Ay, naku, chapter, hindi ko type. Uy, Angie. Lumasyal ka naman dito sa bahay. Sama mo si Marisa at si Bimbo.
Wala ang bruhan to. Magchichismisan lang tayo. Kayo ba si Mr. Rolando Fernandez? Oo nga po. Ako si Mrs. Sandoval. Anong problema? Pakiusap sana ako sa'yo. Ano yan? Kung maaari sana eh. Iunin mo ng demanda. Ano? Ako susuko? Bobby, what's coming to your head? Ano na kaya mo't kinakabayang mo patay gutom na yun? Ma, gusto ko lang matapos ang gulong to. Bobby, alalahanin mo ako hindi demanda sa babaeng yun. Kaya may karapatan ako lumaban. Ano, at saka, bakit ka ba natataranta? Ako naman ang nakapabak dito. Ayaw mo lang ba ng gulo? O gusto mo si Lina Ramos? Bakit? Customer ka na rin ba niya? Ma, nakikiusap lang naman ako sa'yo eh. Hindi maaari. Hindi maaari! Hindi ako susuko sa isang manggagawa! Totoo ba, Miss Ramos, nagkaroon kayo ng relasyon ni Rolando Fernandez? Hindi po kami nagkaturian dahil ayaw po sa kanya namang magulang. Pero kahit alam mo, ay sumama ka pa rin sa kanya magtanan isang gabi at doon yung pinalipas ang magdamag. Opo. Kung gano'n, hindi ba natural lang ng dalawang nag-iibigan sa loob ng motel ay magkaroon ng ugnayang sexual? Nagkaroon kayo ng ugnayang sexual ni Lando, hindi ba? Pero hindi umabot sa sukdulan ng andal. Doon ako, galang-galang ako. Miss Ramos, nung magpunta kayo sa Aramis Lodge, alam ba ninyo kung ano mangyayari sa inyo? Gusto niya lang daw ako kumakasat kaya ako kan pumunta doon. Pag-uusap lamang ba nangyari sa inyo? Oo. Natural lang naman magkaroon kayo ng pagkakalit. Umabot ba sa kasukdulan na ugnayan ninyo upang ito'y magkaroon ng bunga? Hindi po. Maaari bang maipaliwanag ninyo sa hukumang ito kung bakit? Hindi po umabot dahil nasasaktan ako. Pinakiusapan ko siya na huwag niya ko ituloy. Kagaya lang po, kung ibig ipalabas ng kabilang panig na ang sanggol na dinadala ni Miss Ramos ay kay Ginoong Rolando Fernandez. Narito po ang oras at ang petsa ng pagpunta nila sa Aramis Lodge at kung ilang buwan na ang sanggol na dinadala ni Miss Ramos. Yan lamang po, kagalang-galang na po. Maaari na kayong bumaba, Miss Ramos. Tinatawagan ng susunod na testigo para sa nasasakdan. Si Rolando Fernandez. Isasang ka ng umayag ang paliwanag ilagay dito. Rolando Fernandez, nangangako ko bang magsabi ng tapat at katotohanan at parang katotohanan lamang? Opo. Sabihin lang yung pangalan at ipapautok kami ng lahat ng inyong pagkatawa. Rolando Reyes Fernandez po ang aking pangalan. 32 años. May asawa. Nakatira sa bahay bakong ito. Bayan ng Pasig. Ginoong Fernandez, totoo bang magkasama kayo nagpunta sa Aramis Lodge na Miss Lina Ramos ng buwan ng Pebrero? Opo. At doon ay nagkaroon kayo ng lugar. Opo. Umabot ba ito sa kasukdulan hanggang magkaroon ito ng bunga? Pagkatapos ng pagkikita niyo sa Aramis Lodge, nakita ko ba kayong muli? Opo. Hindi mo maniwalaan sinasabi niya. Hindi mo totoo sinasabi niya. Hindi mo totoo sinasabi niya. Bibigyan ang magkabilang panig ng 15 minutong pahinga upang mapag-usapan ng bawat isa ang kanilang katayuan sa usapin. Mr. Rivera,
Ikaw ba ang nakadiskubre kay Miss Ramos upang maging modelo? Ako nga po. Gano'ng katagal niyo siya naging modelo? Mga laking taon po. Naging malapit ba kayo sa isa't isa? Opo. Bakit kayo naging malapit? Siguro tinatanaw niyang utang loob yung pagkakadiskubre ko sa kanya. Binalikan ba niya ang utang na loob niya ito sa'yo? Ewan ko po kung ganti yun o... Ang tanong ko ang sagutin niyo, Mr. Rivera. Gumanti ba siya sa anumang paraan? Kasi yung kami lang dalawa dun sa modeling office nung pinasok niya ako. At nagkaroon kayo ng pagkakalik. Oo. Yun ang pagkakalang kanina ko. Ginoong Rivera, ikaw ba ang talent scout ni Mr. Peñaflor? Ako nga ho. Bukod sa nagiging talent scout, ano ba ang tungkulin mo kay Mr. Peñaflor? Yun lang po. Wala na iba. Wala na. Nung kaming nagpunta si Arturo Sandoval sa modeling school na pinagtatrabahuan mo, ikaw sumundo sa kanya, hindi ba? Oo. At ikaw rin ang sumundo sa iba pang mga kwanta ni Mr. Peñaflor o asamang kilala sa pangalan Angie para sa kanyang mga modelo. Ibig ko sabihin, ang trabaho ko kay Angie ay tulaw. By the way, Objection, Your Honor. Ang tanong ay walang kinalaman sa akin. Huwag yung tanong, Tony Gonzales. uulitin ko na naman ang tanong para kay Ginoong Rivera. Mr. Rivera, ikaw ba sumundo kay Mr. Arturo Sandoval nung gabing magkita sila sa Suite 2501 ng New World Hotel kung saan niyo pinaghihintayin si Miss Ramos? Oo. Ako, aralan ako. Ikaw ang nagturo kay Miss Ina Ramos sa pagiging modelo? Masayag ba sa hukumang ito kung bakit kinuha ni Angie si Miss Ramos bilang isang modelo? Maganda ho siya at interesado naman. Inalok po siya ni Angie at pumayag siya pati namang magulang niya. Pero ang gusto mo niya ay mabilis ang pagkita ng pera. Para naman mangyari yon, kailangan mo siyang sumama sa mga customers ng fashion show namin na nakakagusto sa kanya. Ang ibig mo sabihin ay gawa ni Miss Ina Ramos ang sumama sa mga customers ng fashion show? Oo. Halimbawa kanino? Ay, hindi ko na ho matandaan. Marami sila. That will be all, Your Honor. Sinabi niyo kanina, nakaharap kayo ng kunin ni Mr. Sandoval sa Miss Ramos? Saan sa kanina? Sa aming modeling school. Paano na nakarating si Mr. Sandoval sa inyong modeling school? Si Mr. Sandoval ay nagsulit malula ang mga palabas. At doon niya nakita si Lina. At sinabi niya sa akin kung pwede ipakilala siya. Ipinakilala naman ninyo si Lina. Ilang modelo na ba ibigay ninyo sa mga contact ninyo ngayon? Aba, hindi ko pinamimigay ang aking mga modelo. Kung ano man ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay, ay wala na akong pakialam noon. Kaso Sibil numero 3, 5405. Lina Ramos nagtatakdal lalong kay Ginang Conchita Sandoval. Batay sa mga salaysay ng magkabilang panig, masusing pinag-aralan at sinuri ang kasong nasa paglilitis ng hukumang ito. Ang pinakatampok sa usapin ay ang pagiging common law wife o hinakasama lamang ng Yumahang Arturo Sandoval. Ang isa ay matagal na magsama at may dalawa ng anak, bagamat naghiwalay din. At ang isa naman ay nakasama ng Yumao ng sandaling panahon pa lamang.
Sa pagtitimbang ng hukumang ito sa usapin, si Ginang Sandoval ay higit na matagal na nakasama, may 2 anak sa yumao at hanggang sa huling sandali ng buhay ay kabahagi pa rin ng negosyo ng pamilya. Sa panig ni Miss Ramos, may madilim man siyang nakaraan, ay hindi naman binigyan bigat ng hukumang ito ang puntong yon. Subalit sa harap ng batas, ang mga nakaraang yon ay nagkaroon ng bahagi sa usaping nililitis upang ang katayuan ni Miss Ramos ay maging mabuhay. Kung gayon, ang pag-angkin ni Miss Ramos sa kayamanan ng yumao ay napangingibabawan ng katanungan. Ang sanggol nga ba ay anak ni Arturo Sandoval? At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kawalan ng kasulatan mula sa yumao na magpapatibay sa katayuan ng nasa sinapupunan sa mga biglang pangyayari tulad ng nangyari. Gayon din, inuutos ng hukumang ito na magkaroon ng bahagi ang tunay na asawa ni Arturo Sandoval na si Erlinda Dizon na nasa mental hospital sa kayamanan ng yumao hanggang buhay ang nabanggit. At sa masusing pagsusuri ng hukumang ito, pinawawalang saysay ko ang pag-angkin sa karapatan ni Binibining Nila Ramos sa kayamanan ni Arturo Sandoval. Maraming salamat, Arturo. Bobby, umuwi na tayo. Sumunod ka na sa amin. Hindi, Mama. At ganda. Ako na lang hindi niyo mabibili ng salapi. Tulad mo, langit din ang hanap. Kahit na magdanas ng hirap, hindi susukot, maduduwag. Tulad mo, ako ay alipin ng aking winhi at damdamin. Kahit pa ligaya'y di akin, baliw-baliw aangkinin. Akit pa kahit di ko ibig, ang tukso'y kusang malapit. Kung ito'y bawal na pag-ibig, dapat